Isa sa talamak na nirereklamo ng mga testigo kay Senyor Aguila ay ang pilit na pagpapakasal sa mga menor de edad kahit hindi naman gusto ng isa't isang pinares nito at pilit pa na pinagsisiping ni Senyor Aguila ang mga ikinasal niya. Jane, ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po ako. 15 lang. 15 years old ka, Oo Jane. po. Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung asawa 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon. Yung 19 pinaris kami ngayon. 18. So nung ipakasal kayo, 18 siya. Ngayon Oo. 19 siya. Kailan kayo ikinasal? Sino- Yes, sino- Mr. Chair. Nung kinasal siya, yung lalaki is 18. Opo. 18 ha? Ikaw? 15. Ha? 50. 15 siya noon, Mr. Chair. Please continue. Opo. Tapos ngayon, si Elias Jane ay 15 ka ngayon, tama Oo. ba? So 14 ka nung ikinasal, Mm-mm. ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal, Jane? At ayun, so ikinasal ka last year at 14 years old ka noon, last Oo. year. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senyor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila. Ngayon, Jane, ang sabi ni Senyor Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, wala naman daw child marriage sa kapihan. Ma'am, pwede pong i-translate sa aming... Of course, paki-translate ang tanong ko, ang pangutana ko, Attorney Ruth. Niingon ko no si Mamerto Galanida nga walay child marriage sa kapihan. Naa. Meron, Madam Chair. Mayroon. So, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga wala kuno'y seremonya, kay dili man kuno siya pare. Naa, ma'am. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. Unsa man ang seremonya gihimo? Giunsa man paghimo? Paano ginawa ang seremonya? Primero, ipatawag ang mga sekretary sa... Ipakiangat ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang sekretary, ipalista ang mga dagag ulitaw, ang mga budget 12 pataas, ang mga laki 18 pataas. Hinja, ipatawag ni Jag mga budget laki dito sa kubo-kubo na among mo'y idang ko ana magpakasal. Dito ipalinya budget laki. Moingon si Senyor Aguila nga, ikaw budget, ikaw laki kamo. Moingon si Jada, pagkahuman ana, dili kay ingnon man mi nilang Janet Ahok nursing nga makasa mi og mobalidad kay Ginoo nagay kuno lang ni Paris. Sinong Ahok? Ano pangalan? Janet Ahok. Ha? Janet Ahok. Janet Ahok. Merong... Okay. Sige. Tapos continue. Pagkahuman pagkahuman sa pagkaminjo na mo paulion mi kay pahibaw among nanay among ginikanan nga naminjo nami magpakuha mig ninang og ninong pagkahuman ana magsayal mi diya magdamig buwak magbaktas. Sandali sandali. Mukhang Senator Risa, hirap yung stenographer natin, hindi maka-cope up. Hinahinay lang ha, hinahinay ka lang storya, tapos attorney, please translate to Tagalog para ma-record ha. Yes, Your Honor. Sige, hinahinay lang. Sige. Okay. Please continue.
yung sinabi niya na, sabi niya na, unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries, tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay 12 pataas, habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos si Senior Aguila, ang Magpares. magpapares, sabi, ikaw, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ija may ipaki sa among gipares. Unja, may among permahan nga mamatuod nga yung sugot mi. Ja, istoryahan mi parties nga ana nga mao na among bana, way maka hiwalay namo kanarang kamatajon. Okay. Sabi niya, after sa kasal, ipakis sila, tapos may permahan sila na dokumento. At Anong dokumento yon? So parang marriage certificate? Basta kay gipasign mi adto kami ba na asawa. Oo, pinapasign sila yung husband at wife ng dokumento na yon. Ayon kay alias Jane, maging si Senyor Aguila ay nais daw siyang galawin pero hindi raw siya pumayag. Palagi raw siyang kinukulit ni Senyor Aguila at sinabihan pa raw siya nito na Diyos na ang nakikiusap sa kanya. Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo. Oo. Sino yung taong yun? Senior Aguila. Tapos, yes, Mr. Chair. nakapagtalik kayo? Ha? Iyak ko yung sugot. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kog ingon-ingon na dyan nga. Sige, Ha? sugot na diha kay bis kay ingon na nang kuan kay Ginoo na nang ingon nimo jadi paghapon ka pero di man gajud ko. Palagi siyang kinukulit, Your Honor, na mag-consent na pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung sa'yo, nag-ask ba? Oo. Sige. Continue. Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos. No? Ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga ipinakakasal? Kabali ingon na Senior Aguila nga kasa mi ing ana na dili mi magpahilabot sa among bana nga authorized na among tanak kay minjo na mi. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Oo. Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Unsay may tabo ko, ingnon mo nga, nag-adjust ka. Kanang matawag og adjust nang maglikay-likat kay sa imong bana, di ka magpahilabot. Oo. Munay adjust sa amo. Kung giingnan ka nga, nag-adjust ka, unsa may tabuan na nimo. Kanang istoryahon mi, ingnon mi nga ipasabot mi na ngaman kuno di kuno mi magpahilabot. Ng ana na impierno lay kuno mi ng ana mi. Kakausapin sila, Your Honor, sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. So, kapag hindi nakipagtalik ay pupunta sa impyerno. Jane, sino ba si J. Renz Kilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? Nagpaila siya ang Ginoo nga mo mangluluwas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Ayon pa kay alias Jane, maging ang nanay niya ay pilit na ipinakasal ni Senyor Aguila sa ibang lalaki. At sa ngayon, Jane, kasama mo si tatay mo, pero ang nanay mo ay nandoon pa rin hanggang ngayon sa kapihan. Oh, jag minjo jag otro ni Senior Aguila.
Yung mother niya ay pinakasal sa iba, Your Honor. Doon, ni Senior Aguila. Yung mother mo nakasal sa father mo, pinakasal ni Senyor Aguila sa iba? Oo. Paano mo nalaman na pinakasal siya sa iba? Katong pag-praglit-lit na mag-progressing, nagpatawag si nanay o katong laki. May flag raising sila doon, Your Honor, na pinatawag yung nanay niya at yung bagong husband niya, yung lalaki. Kay dili ko no pwede o dili mi pares kay di ko no mi kasaka sa arka ni Noe. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah. No way. Hindi pwedeng walang kapares dahil pag walang kapares, hindi maililigtas. So dapat, parang yung mga hayop sa arko ni Noah, dapat pares-pares. Okay. Kinumpirma ito ng dating security guard ni Senyor Aguila na si Mark na totoo lahat ng sinabi ni alias Jane dahil siya mismo ang nakasaksi sa mga pilit na ipinapakasal ni Senyor Aguila. Maging ang kapatid nga raw niyang minor de edad na babae ay pilit na ipinakasal sa kung kaninong lalaki. Mark, kinukumpirma mo ba na ikaw ay miyembro ng Aguila, yung elite army ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. Yes, ma'am. At kailan ka po umalis sa kapihan? Last year, August 2022. Yung kapatid mo rin, ano po, ay ipinakasal ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. At ilang taon po yung kapatid nyo nung ipinakasal siya? 12 years old. So 12 years old. Kumbaga, dumaan din siya sa prosesong sinabi ni Elias Jane. Yes, ma'am. At kinukumpirma mo ba yung kwento ni Elias Jane tungkol sa paano ginaganap yung kasalan dyan sa kapihan? Opo, ma'am. Kasi kami yung seguridad noon. Kaya saksi ako. At ilang taon po yung mga babaeng ipinapakasal? 12 pataas, ma'am. Yung mga lalaki naman pong ipinakakasal? May 18 pataas, ma'am. Ayon naman kay Lovely, ang mga babaeng ayaw may pagsiping ay pinaparusahan. Maging ang kanyang kapatid na babae ay nakaranas nito. Ang mga babaeng pinaparusahan ay pinapalakad umano ng paluhod sa lubak-lubak na daanan hanggang sa kinaroroonan ni Senyor Aguila upang humingi ng patawad at mga ngakong papayag na silang may pagsiping sa kanilang kapares. At si Miss Lovely ay nandito rin po. At siya po kasi, yung sister po niya, Mr. Chair, ni Lovely, pinalabas sa gate bilang parusa. So, tapos, pinalakad ng paluhod papunta sa bahay ni J. Renz Kilario. Hello po, Madam Senator. Yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Running 13 po yung ikinasal siya ni Senyor Aguila. Ako mo mismo witness kasi ako yung kasi yung seremonya para pong kasal, inilalakad yung babae patungo sa lalaki. Tapos naghihintay sa dulo si Senyor Aguila. Yun pong mangyayari sa seremonya. Tapos ako po yung sa kabila, sa kapatid ko, tapos ang kabila ko po yung parents ko, yung mother ko. Tapos nung hindi siya nagpagalaw ng husband niya, kasi may gusto siyang ibang lalaki, tapos hindi yun ang ibinigay ni Senyor Aguila. Ibang lalaking ibinigay sa kanya, tapos hindi niya kilala. Tapos hindi siya nagpagalaw sa kanyang husband na ibinigay ni Senyor. Pinatawag siya, pinaulit-ulit siyang pinatawag, pinapagalitan ni Janet at ni Rosely Ahok po. Asani ko, paulit-ulit siyang pinapagalitan. Tapos pagdating niya sa bahay, iiyak siya. Sabi niya, ayokong gawin yun kasi hindi ko yung mahal yung tao na may pilitan lang ako. Tapos yung mother ko po iyak ng iyak. Tapos nangyari yung lahat na ikinasal ni Senyor Aguila na minors po, binalabas sa gate. Yung malaking gate namin po, nung unang gate po namin, hindi na ngayon na gate po. Tapos malaki po yung pader, hindi namin makikita yung mga bata kapag hindi kami lalabas. Tapos gaganon po sila, kakalampagin po nila yung gate na papasukin nyo kami kasi gabi at umuulan. Lahat ng bata po, minors nandun sa labas. Saksi po ako kasi yung mother ko hindi yan niya makayanan pumunta sa labas kasi high blood po siya. Tapos sabi ng mother ko, puntahan mo yung kapatid mo kasi nakakaawa.
Tapos pumunta po yung sasakyan ni Senyor. Sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Kaya po yung nangyari, inopen po yung gate. Lahat ng minors, napakarami po nila, ma'am. Pinagluluhod po sila. Luhod. Ang dami po nila, ma'am. Nagluhod po sila, tapos yung pong daan is lubak-lubak po, mabato po kasi hindi po simentado. Pumunta po sila doon sa bahay ni Senyor Aguila, nagsasabi silang, Senyor, hindi na kami uulit, papayag na kami sasabihin niyo, magpapagalaw na kami. Kaya yung nangyari, ma'am, nabuntis yung kapatid ko. 2 beses po siya ng buntis, tapos nag-miscarriage po siya. Nung pangalawang miscarriage po niya ay mantik na siyang mamatay. Na-admit po siya sa aming ospital po. May ospital po kami doon na ang nangangasiwa ay si Senyor Aguila po. Hindi po yun Lives. totoo, sir. Kahit tanungin natin yung kanyang kapatid. Nasaan yung kapatid niya? Nasa kapihat po. Nasa kapihan. Opo. Pwede mo papuntahin dito bukas. Wala akong budget po para... O ako magpamasahe. Opo. Papuntahin dito bukas. Opo. Kaya mo? Opo, opo. Kumsek. Kunin yung pangalan nung... Yung kahit yung kanyang ina. Mr. Chair, please, Mr. Kilario, tigilin niyo ang pagturo ng daliri niyo sa Sorry mga po, witnesses natin. Sorry po. Sorry po. Ah, wala. Opo. Sige, sige. Dili man siya kataha, sir, o kaya isang nanay. Ha? Ay apel sir, o isang nanay, sir, kasama para maimbestigahan. Excuse me, sir. Kaya gusto niya isama yung mother ko kasi yung kapatid ko pinapagalitan ng mother ko. Sabi ng kapatid ko, ate, kapag hindi ako magsisinungaling, ako kukulitin ako ni mama. Ayun ba sinasabi niya? Ayoko magtalanta talaga sa media, pinipilit ako magsinungaling laban sa'yo.